Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa lahat ng bumubuo ng gawain ng Panginoon. at gayon din sa lahat ng nanonood. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa nakaraan po nating narinig ng mga patotoo, makikita po natin na talagang napakabuti ng Diyos. Pero hindi ganun kadali na achieve nila yung mga bagay nito dahil talagang hindi may iwasan ng mga naniniwala sa Panginoon at lumalakad sa gawain ng Panginoon na sila'y sinusubok sa mga challenges. Ganun din sa mga paghihirap. Hindi ganun kadali na masasabi nagtagumpay sila. Pero at the end of the day, na makikita po natin na talagang tunay nga na kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya hindi ako naniniwala na ang Diyos ay hindi gumagawa, kundi ang Diyos ay napakabuti. Amen. Tama po yun, no? At matutunghayan po natin ang ginawa at patuloy pang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay paglilingkod. At dahil dito ay makikita po natin na tunay na kamangha-mangha ang gawain ng Panginoon. Amen. By the way, ako po si Jerry Jimenez. At ako naman po si Jefferson Mulato. At ito po ang Theochronos, ang gawain ng Panginoon. Sa buhay na taglay ng isang tao, makikita po natin na hindi ganun kadali na marami silang pinagdadaanan. At wari na parang napakadaling lampasan. Pero makikita po nito, sa dulo ng kanyang paglalakbay, may makikita tayong tagumpay. Tara, alamin natin kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin. Sige bro, ikwento mo sa amin, paano ba binago ni Lord yung buhay mo? Okay, thank you po sa pag-imbita po sa akin. Thank you rin po sa pagkakataon na in-invite niyo ako para sa isang gawain na to. By the way po, ako po si Andy Mark Ryan Anthony Adsuara. 19 anyos pa lang po. Kinamulatan ko na kasing buhay sa tatay ko. Sa pangatlong asawa niya, na yun, bata pa lang ako, binubugbog na ako ng asawa niya na yun. Maraming nangyari sa buhay ko na yun. Niiwan nila ako sa bahay na yun na 3.25 lang yung natitira, pinambibili ko. Bata pa ako nun eh. Hindi ko pa alam kung paano yung tamang paggamit ng pera. Pag may mga natitirang pagkain, kinakain ko. Then, one time may cake doon, cake ni ate yon, then kinain ko. Bigla na lang akong binugbog nung asawa ng tatay ko. Kasi, dahil nga doon sa cake na yon, pinisaan ako ng sili sa mata. And, grabe, iyak ko nun. Di lang yun, pinatakan ako ng kandila sa kamay. Ako nun, bata ako nun, mga ilang taon pa lang ako. And, ang tatay ko walang magawa. Yun nga, wala siyang magawa, tinitignan niya lang ako. Doon ko na-realize na may mali ako. Bata pa lang ako nun, hindi ko pa masyadong maintindihan. Then, one time, kinder ako nun, way back to 2012 siguro yun. Kinder ako nun, iniwan nila ako sa school. Hapon na nang sinundo ako ng lola ko. Kasi nga nag-away sila. Pag-uwi namin sa bahay, wala yung gamit. Parang may nagwala, nag-away, basag-basag yung mga plato. Nang dahil dyan, nabuhay ako sa poder ng lola ko. Yan. Umuwi kami ng probinsya nun. Tita ko nagpapaaral sa akin nun. Then, nag-aaral naman ako. Grade 2 hanggang grade 4. Bumalik ulit ako sa tatay ko, sa poder ng tatay ko dahil kinuha kami. Ito naman, nasa pang-apat na asawa na niya. May 2 siyang anak. Grabe, palipat-lipat kami. Isip nga namin nun, para kaming aso. Diba? Pag papamigay na lang ko kani-kanino, para mabuhay lang. Doon sa pang-apat na asawa ni Papa, may 2 siyang anak na babae. Nalipat kami doon. Sa Marikina naman yun, si Papa. Dati, sinasaktan niya na si ate. Yan. Nung napunta ako sa poder niya, naging miserable life yung meron ako doon. Hindi ko alam nangyari sa buhay ni Papa noon. Kasi wala namang ginagawa si Papa noon. Grade 4 ako, okay naman. Okay naman yung pakikitungo. Tumagal kami. Na-maintain ko naman yung grades ko. Then, grade 5, nag-away yung magulang ng 2 kong kapatid na babae. Dumating din sa point na binubugbog na ni Papa si ate.
Napapunta doon ni Papa si lola ko para sundin si ate ko. Bago siya umuwi ng probinsya, bugbog sarado siya. Alalang-alala ko yung nangyari doon eh. Grabe. Pinagsisipa, pinagsusuntok, hinagis kong sansan. Nang wala akong magawa. Bata pa lang kami noon eh. Grade 6 si ate, grade 5 mo. Then, dumating dun si Lola. Hindi naman nila maipablatter. Kahit sabihin ko namang ipablatter, wala eh. Ganun talaga eh. Tatay namin yun. Nag-away sila nung pang-apat niyang asawa umalis dun. Ewan ko sa tatay ko kung bakit ganun. Kung bakit siya naging ganun. Ang bait ni Papa eh. That time, nakakilala siya ng babae. Addict siya. Nakikita ko yung mga ginagamit nila. Bata ako, wala akong muwang nun eh. Nagkamuwang ako, nalaman ko na mali yung ginagawa pala nila. Grade 5 ako nun. Maayos naman si Papa. Okay siya. Nung nabuntis niya yung babae na yun, pinakita naman sa amin eh, na buntis siya. Then, may bago nakilala si Papa. Taga Antipolo. Yun yung kinakasama niya ngayon, may 4 na silang anak. Pero bago yun, nasa poder pa rin ako ng tatay ko nun. Grade 6. Grade 6 ang pinakamahirap na naging buhay ko sa tatay ko. Kasi parang alila na ako doon. Bawat pagkakamali ko doon, nabubugbog ako. Papasok ako ng school, may latay ako. May sapak ako sa pisngi. Di nila alam nun kung ano yung pakiramdam ko nun. Tinatanong ako ng teacher ko anong nangyari. Sinasabi ko na lang nakipag-away ako. Ganyan. Nakipagsuntukan ako. Kasi natatakot ako sa tatay ko baka anong gawin niya. Pag nalaman niyang sinabi ko na binubugbog ako ng tatay ko. Dumating sa point na akala ko mamamatay na ako doon kasi sinakal niya ako. Nawalan ako ng malay. Sabi ko, minsan sinisisi ko eh, Lord, ba't pinagpatuloy mo pa? Pinagpatuloy mo pa yung buhay ko. Kung doon pwede naman natapusin eh. Kasi, wala, sobrang hirap na eh. Binubugbog, hinahagis kung saan. One time, umuwi ako sa bahay na di ako nakapag-igib ng yung inumin namin para lang doon. Hinagis niya ako sa kwarto, bigla niya akong tinapakan sa leeg. Grabe hirap ko nun. Halos 1 linggo akong hirap lumingon. Hirap yumuko, stiff neck ako. Hindi ko masabi sa tatay ko kasi natatakot ako. Dumating na yung graduation ko, grade 6. Walang pumunta, ni isa. Maski mismo tatay ko, asawa na kinakasama niya, yung teacher na nanay nung kinakasama niya, walang gusto sumama sa akin. Mismong nanay ko nga, di ko nakamulat ang kasama ko. Umiyak ako nun kasi walang kasama eh. One time dumating dun si Lola. Si Lola laging kasama ko, graduation. Kahit wala akong medal nun, basta may mapakita akong diploma ko na nakapag-aral ako, nakapagtapos ako ng elementary. Pagdating dun, sinama na ako ng lola ko sa probinsya, kasama si ate. Kasama ng iba kong mga kapatid. Bali 5 kami dun. Dito, way back 2017. Napunta ako dito, nagbakasyon ako dito. Then, yun yung first time na nakakilala ko sa Panginoon.
Diba? Sa pamamagitan ng kamag-anak kong lingkod ng Panginoon, yan, naging isa ako sa naglingkod, pero hindi man ako nagtagal. Hindi ako nagtagal eh. Siguro mga bakasyon nun, tininay kong mag-aaral, kaso di ko tinapos eh. Bumalik ulit ako ng Tarlac na ng probinsya. Gusto niya akong ulit kunin doon kasi nakikita niya na nahihirapan ako dito. Yun, sumama na lang ako. So paano naman yun? Meron lang akong tanong kasi sa haba-haba ng mga pangyayari sa buhay mo, talagang ano talaga yan. Hindi ordinary yung pagsubok yung nangyari sa'yo. Pero ang tanong ko kasi ganito, tanong ko lang, paano mo nakilala si Kristo sa kabila ng mga bagay na yan? Talagang napakahirap nun para sa'yo. Pinalayas ako kasi sa bahay noon. Siguro way back 2021. Naging salimuot. Isang taon akong namuhay mag-isa. Sobrang salimuot ng buhay. Di mo alam kung saan ka punta. Feeling mo empty ka, di mo alam kung paano mabubuhay. Di ka nagpe-pray. Iniwan ka lahat. Pinalayas ka ng mo. Wala kang kasama. Pinalayas ka ng kamag-anak mo. Wala si ate, si papa. Wala kang malapitan ni isa. Di ba? Mismo, pati yung isa-isang girlfriend ko na akala ko sasamahan ako hanggang dulo. Iniwan din ako. That time din, kasagsagan ng pagpapalaya sa akin. Kaya yun, one time, naisipan kong umuwi dito sa lugar na to. And then, dun ko mas kinilala si Kristo. Kasi sobrang binago niya buhay ko. Sobrang mas naintindihan kung bakit ko siya kailangan sambahin, kung bakit ko siya kailangan kilalanin. Kasi dati hindi ako marunong maghandog kay Lord eh. Diba? Kahit sumasahod ako noon, wala talagang handog. Mas iniisip ko yung pagkain ko kasi nga nabubuhay ako mag-isa. Ngayon kahit alam kong maliit ang sahod, pero binibigay ko yung nararapat sa Panginoon. Kasi sa Kanya galing yun eh. And bago naman ako dumating dito, wala akong trabaho eh. Pinag-pray din yung trabaho ko na yun na syempre walang tatanggap sa akin na walang diploma. Then ako, may experience ako sa pagtatrabaho. Then, yun na lang, napalitan ng experience ko yung diploma na hinahanap nila. Then, glory to God kasi nga dahil din sa Kanya, naging way din yun na makapasok ako ng trabaho. Then, yun, nakakapagsamba ako tuwing Sunday. Yun kasi dati, hindi ako consistent eh. Diba? Dati kasi, dun din, nagpatuloy ako dun pero hindi ako consistent eh. Pawala-wala ako. Parang akong ligaw na tupa. Diba? Na yung matigas yung ulo, diba? Kukunin ka sa kawan tapos aalis ka. Ganon. Then, ngayon, mas nakilala ko si Lord kung paano siya gumawa, kung paano siya sa buhay ko, kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Kasi lahat ng blessings na natatanggap ko ngayon kay Lord ko lang nakukuha. Lahat, pati mga taong nasa paligid ko tumulong sa akin para mai-guide ako kung nasan ako ngayon. Dahil lang ito sa plano lahat ni Lord na pinamulat niya muna sa akin kung gaano kahirap na wala siya at kung gaano kasarap na meron siya. So ganito, sa dami ng pinagdaanan mo, ang dami mo na rin mga pagsubok na kinaharap. Hindi ganun kadali yun, At talaga makikita po natin mga kapatid na sa buhay niya, hindi ganun kadali niyang nalampasan. Sa ngayon kasi nasasabi mo na yun dahil natanggap mo na sa sarili mo na talagang ramdam mong bumalik ka sa Panginoon.
Diba? Tama. At makikita mo rin dyan na ikaw na mismo naka-experience na kung wala si Kristo, hindi mo kakayanin lahat ng to. Kaya isang hamon din sa mga kabataan, no? Lalo sa mga kabataan na sumusubaybay sa amin nun, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong magkakaroon ng katapusan sa buhay nyo kasi yung Panginoon hindi pa tapos eh. Huwag mo isipin na ikaw lang ang laging nahihirapan. Lagi yung tatandaan na ang Diyos, hinahayaan tayo kung paano tayo mag-response ng tama sa bawat nangyayari sa buhay natin. Ngayon sa buhay na nangyayari sa Kanya, isang bagay lang ang matututunan natin dito. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi may plano ang Diyos sa buhay po natin. No? Salamat kapatid sa iyong pagpapatotoo, pagbibigay mensahe sa bawat mga tao, maging sa mga kabataan na manunood at makakapanood ng video na ito. No? Para sa iyo, ano bang masasabi mo, may papayo mo sa mga kabataan na kagaya mo, dumaan din sa mga ganyang pagsubok? Ano may papayo mo para sa kanila? Silang masasabi ko na wag niyong iisipin na na mag-isa kayo. Kasi kung iisipin niyo yun, madedepress kayo, may stress kayo, and mawawalan kayo ng pag-asa. Gawa kayo ng way para makilala natin si Kristo. Huwag kayong papalulong sa mga laro, sa mundong ito, sa kahalayan ng katawan. Yun kasi yung kahinaan ng mga kabataan ngayon na nagpapahirap kung bakit hindi nila makilala si Kristo. Hindi nila kasi maiwan kung saan sila nasanay. Dapat gumawa kayo ng way para makilala nyo si Kristo. And isa na ako sa living testimony na kaya nyong baguhin yung buhay nyo. Kaya nyong baguhin kahit gaano pa kadilim yan, kadumi yan. Si Lord ang naglilinis. Siya yung nagiging daan para mabago yung buhay mo. Mabago yung pakikitungo ng tao sa paligid mo. And yun lang yung may papayo ko sa inyo. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Nawa sa kalooban ng Panginoon na ikaw ay nakapanayam po namin, ay nagbigay ka sa mga tao, maging sa aming mga nakikinig ngayon na bigyan mo kami ng isang pagkakataon para mas maintindihan namin yung lawak ng kalooban ng Diyos sa mga tao. Hindi ganun kadali, pero kagaya nga nasabi ko kanina, lahat ng bagay pinagpaplanuhan ng Diyos. Hindi yung sa atin. Magkamali man tayo, marami man tayong ginawang mali sa buhay, pero tinatama ng Diyos ang lahat. Salamat kapatid, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong buhay. God bless. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao talaga na iba-iba yung nararanasan sa buhay bago nila makilala yung Panginoon. Maraming paghihirap, maraming mga pagsubok. Kaya nga kaya na sinabi ko kanina, hindi ganun kadali ang mga pagdadaanan natin bago natin tuluyang makilala ang Panginoon. Pero sa kabila ng mga bagay na to, once na binago ka ng Panginoon, tuloy-tuloy na yan. Kaya naman, patuloy lang tayo. Huwag nating isipin na nag-iisa tayo. Ang isipin natin sa panahon natin ngayon, sasamahan tayo ng Panginoon. At ang Diyos ang nakakasiyasat ng bawat puso ng mga tao. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon at ngayon po ay dadako naman po tayo sa tinatawag na question and answer. At ngayon po tayo ay magtatanong, okay? Mayroon akong mga katanungan sa iyo, bro, na gusto kong malaman ng ating mga manonood na kung ano yung isasagot mo sa mga tanong na ibibigay ko sa iyo. Ang aking unang katanungan sa iyo, gaano ka nakatagal na naging Kristiyano simula nung tinanggap mo si Kristo? Siguro since 2019. 5 years na rin. 5 years na rin. Okay, next question. Ano yung na-experience mo o ano yung naramdaman mo sa pagiging Kristiyano mo? Grateful ako kasi sa mga blessings. Maliban sa blessings kasi tinutuwid ako ng Lord. Alam ko kung kailan nagtutuwid ako ng Lord. Okay, next question.
Ano yung ministry mo o ano yung pinagkaloob ng Diyos na gawain para sa iyo ngayon? Sa ngayon wala pa naman, pero nag-undergo kasi ako ng discipleship training para mapabilang kung anong ministry o anong ministry yung bibigay sa akin. Okay, next question. Ano yung gawain ng Panginoon na gusto mong makuha o ma-achieve sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Ang pinaka-ina-achieve ko, gusto kong sundan yung umayo. I-preach yung gospel. I-preach yung gospel sa Okay, last question. Ano yung ginagamit mong paraan para makapagpatuloy ka sa relasyon mo o sa relasyon mo sa Panginoon? Naging prayerful ako. Kasi sobrang powerful ng prayer eh. Doon mo nasasabi lahat. And doon din nakikinig sa prayers. Amen, no? At maraming salamat sa iyo, bro, dahil nakapanayam ka namin sa oras na ito. At natunghayan po natin yung old self and new self niya ngayon bilang isang Kristiyano. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon, bro. Maraming salamat. Napakahirap talaga dumaan sa mga ganong pagsubok. Makikita natin dyan na talaga may mga tao talaga na hindi na nakakatapos. No? Na makikita natin na yung buhay nila hindi na talaga bumalik sa normal, kundi lalo pa naging mas worse. Kaya makikita nyo po dito na kapag ang Diyos ang naging sentro ng buhay natin, maraming mababago sa buhay ng tao. Kaya depende lang yan eh. Pero para sa akin kasi hindi ako naniniwala talaga na ang Diyos ay walang pandinig sa tao, kundi nandoon siya tumutulong. Makikita po natin dyan na lahat ng bagay na ginagawa natin, alam ng Diyos yan. Kaya po alam nyo, ang plano ng Diyos ay palaging dumarating sa tao nang hindi inaasahan. Amen. Amen, no? Napakabuti po talaga ng Diyos na natunghayan po natin kanina ang isang lingkod na kung saan kumilos po at gumawa at patuloy na gumagawa pa rin ng Panginoon sa kanyang buhay. At ngayon, ang ating kapatid ay talagang nagpapatuloy po sa gawain ng Lord at sa kanyang relasyon. Nawa, yung ating napakinggan po kanina ay magbigay po sa atin itong kalakasan sa ating spiritual na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi rin biro yun, no? Na isang taon wala kang kasama, na namuhay kang mag-isa. Napakahirap nun. Hirap yun. Pero inaaya namin ang lahat na magpakatibay tayo. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Manalangin tayo palagi. Alam nyo, hindi pa tapos lagi ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. At lagi, ang Diyos ay may magandang kinabukasan para sa atin. Sana po, sa mga susunod na namin mga ipalalabas ng mga video, suportahan po ninyo ang gawain ng Panginoon at magkita-kita ulit po tayo sa mga susunod pa namin mga video. Huwag po kayong aalis at makikita nyo po ang patuloy na ginagawa ng Panginoon sa iba't ibang tao. Amen. So yun lang po, muli, ako po si Jerilyn Jimenez. At ako naman po si Jefferson Mulato. At ito po ang Theo Kronos, ang gawain ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.